Ilan pong grupo ang nagpaplano para magkasan ng panibagong protesta o kilos protesta para dito sa impeachment nitong si Vice President Sara Duterte. Maki-update po tayo sa linya ni Bombo Grant Hilario. Nakahanda na ang ilang grupo ng mga relihiyoso sa ikakasang kilos protesta ngayong Biyernes upang patalsikin ang ikalawang Pangulo ng bansa na si Sara Duterte. Binubuo ito ng koalisyon ng Clergy and Citizens for Good Governance na inaasang dadaluhan ng mga grupo mula sa iba't ibang mga relihiyon kasama ilan pang mga organizations at sectoral groups. Kung saan, ibinahagi ni Father Robert Reyes, convener ng Clergy for Good Governance, na ang naturang rally ay isasagawa sa Archdiocesan Shrine of Mary, Queen of Peace o mas kilala bilang EDSA Shrine dito sa bahagi ng Ortigas Avenue, lungsod ng Quezon. Paliwanag niya, ang paglulunsad ng kilos protesta ay upang ipanawagan sa Kongreso na gawin ito ang mandato ng konstitusyon sa pag-impeach ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Father Robert Reyes, convener ng Clergy for Good Governance. Because this rally is also is pro-impeachment. Napakalinaw sa statement. Kaya nakatutuwa po at mga nabubuo na mga grupo na nag-uusap-usap ay ito po yung paninindigan. Ang mga ginawa ng nakaraang administrasyon, hindi kakalimutan. Ang mga ginagawa ng kasalukuyang administrasyon, hindi kakalimutan at lalabanan pa. To remember is also to fight evil. To remember evil is not only remembering evil, but it's to continue the fight against evil. Ngunit, nilinaw naman ni Bishop Efrain Tendero ng World Evangelical Alliance na ang kanilang isasagawang rally ay hindi lamang nakasentro sa pagpapatalsik sa ikalawang Pangulo, ngunit pati na rin ang mga isyong kinakarap ng pamahalaan. Git niya, sila'y non-partisans at walang sinusuporta ang panig sa kanilang kilos protesta sa darating na Biyernes. Pakinggan naman natin ang naging paliwanag ni Bishop Efrain Tendero ng World Evangelical Alliance. Kaya itong coalition sa hapon, talaga ang focus nito ay corruption and how do we address that. And we are not siding with one over another political. It's not we are very political in terms of our action, but non-partisan, because we are calling the issue about values, about practices, good governance ang hinahanap natin. Karapatan ng bawat Pilipino na mag-rally at panagutin ang dapat managot. Bombo Genesis, Bombo Victor. Okay. By Friday na pala ito, Bombo Grant. Ano to? May nababanggit ba silang possibly bilang or estimate doon sa mga dadalo ng mga ralista? Bombo Genesis, sa ating pagtatanong kanina, sinabi nila na inaasahan na higit 5,000 o aabutin mahari ng 10,000 ang mga dadalo dito sa gaganaping rally nila. So kaunti lang pala, no? Kasi maalala ho natin sa mga kababayan natin ng mga Kabombo Caster Nation, yung isinagawang rally dati ng Iglesia ni Cristo, may kumpara lamang natin, kasi ito ho'y para suportahan yung pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang impeachment complaint laban kay VP Sara ay walang kahihinatnan, hindi napapanahon at walang patutunguhan. So etong grupong ito, Bombo Grant, ang gusto naman nila is matuloy yung impeachment at magkaroon na ng umusad na itong impeachment laban kay VP Sara. Tama ka dyan, Bombo Genesis. Sa katunayan niya, ibinahagi din sa atin na ang kanilang isasagawang rally ay mag-uumpisa sa ganap na 2:00 na tatagal hanggang gabi ng 8:00, Bombo Genesis. 2:00 ng hapon tapos sa EDSA Shrine, meaning medyo open yung area, kung sakali. Tama, Bombo Genesis. Kaya pinapayuhan na din ang mga nasa paligid ng Ortigas Avenue na baka marahil ay maapektuhan sila sa daloy ng trapiko sa isasagawang rally. Sige. Ingat kayo dyan, Bombo Grant. Live mula dito sa lungsod ng Quezon, Bombo Grant Hilario, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!